Are you weary? Nearly giving up? Do you feel heavy? Don't have strength enough? It's not over. It's not over. Come to Jesus. His arms are open wide. There's freedom. There is kindness in His eyes. You don't have to face this alone. Just come to Jesus. Are you broken? Are you hurt inside? Do you feel empty? Like you've lost your life? It's not over. It's not over. Come to Jesus. His arms are open wide. There's freedom. There is kindness in His eyes. You don't have to face this alone. Just come to Jesus. All the weak and wandering, all the lost and left behind, every daughter, every son, just come, just come. Saints and sinners, rich or poor, find the peace you're searching for. Come and lay your burdens down. Just come, just come. All the weak and wandering, all the lost and left behind, every daughter, every son, just come, just come. Saints and sinners, rich or poor, find the peace you're searching for. Come and lay your burdens down. Just come, just come. Come to Jesus. His arms are open wide. There's freedom. Come to Jesus. His arms are open wide. There's freedom. There is kindness in His eyes. You don't have to face this alone. You don't have to face this alone. Just come to Jesus. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral ngayong umagang ito, tayo po muna ay sumaglit na manalangin. Mahal na Panginoon, aming Ama, salamat po sa napakagandang araw na ito na ipinagkaloob isa sa marami sa pagkakataong ito upang mapag-aralan po ang inyong mga salita. Naway tumanim po ito sa aming mga puso't isipan nang sa gayon po ay mapalaga na po namin ito hindi lamang po sa aming mga kamag-anak, ganun din po sa mga taong nakapalibot po sa amin. Maraming salamat po sa inyong paghamat sa pangalan po ng pinakamamahal naming si Jesus. Amen. Muli po ay mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Narito pa rin po tayo sa Aklat ng Hukom at ang ating pag-aaralan po ngayon ay ang Hukom chapter 2. Ang kaganapang nagmarkahang relasyon Diyos. Sa bundok Sinai, gumawa ang Diyos ng isang sagradong kasunduan sa mga Israelita na tinatawag na tipan or covenant, na makikita po natin sa Exodo chapter 19.
19 verses 5 to 8. Ang kalooban ng Diyos ay gawing espesyal na bansa ang Israel. Protektahan sila at bigyan sila ng natatanging mga biyaya para sa pagsunod sa Kanya. Ang parte naman ng Israel ay mahalin din ang Diyos. Ang aklat po ng mga hukom ay nagtatala ng ilang pagkakataon kung saan pinahihintulutan din ng Diyos ang kanyang bayan na magapi o madaig para sila'y magsisi at talikdan ang kanilang mga kasalanan at manumbalik sa Kanya. Makikita po din natin dito na gusto pa rin ng Diyos na maging balita, tulad ng gusto niyang maging banal tayo. Pero dahil sa tinanggihan at sinuway ng mga Israelita ang Diyos, ang kasunduan para protektahan sila ay hindi na po naging epektibo. Pero hindi iniwan ng Diyos ang kanyang bayan. Nakatanggap pa rin po sila ng mga kahangahangang biyaya sa tuwing hihingi po sila ng kapatawaran sa Diyos at tapat na susunod muli sa Kanya. Bagamat ang kasunduan ng Diyos natulungan ng Israelita na sakupin ang lupa ay hindi na po epektibo, ang kanyang pangako na gawing bansa ang Israel kung saan ang buong mundo ay pagpapalain na natupad po sa pagdating po ng ating Panginoong Hesukristo ay nananatili pa din pong totoo. Makikita din po sa kabanatang ito ang anghel ng Panginoon. Ayon po sa mga Bible scholars, maaaring isang banal na mensahero na ipinadala ng Diyos o ang Diyos mismo na nagpakita sa anyong anghel. Sa alinman pong kaso, ang mensahe ay napakahalaga na ginamit ng Diyos ang isang espesyal na pagbisita upang ipahayag ang seryosong paglabag ng Israelita sa kasunduan sa Kanya. Sa isang paraan o iba pa, tiyak na nais ng Diyos na malaman ng lahat ng tao ang mga kahihinatnan ng kanilang mga kasalanan. Mapapansin din natin dati, maging sa panahon ngayon na masyadong madalas na mas gusto ng mga tao ang benepisyo ng mga pangako ng Diyos habang pinapawalang sala ang kanilang sariling mga responsibilidad. Bago po nating asahan ang katuparan ng mga pangako ng Diyos sa ating buhay, itanong po muna natin sa ating mga sarili kung nagawa na ba natin ang parte natin para sa Diyos. Sapagkat wala pong makakatakas sa mga kahihinatnan o consequences ng pagsuway sa Diyos. Hindi lang sinuway ng mga Israelita ang Diyos, kundi madalas din nilang tanggihan siya. Ayon nga po sa Bilang 33 verse 55, isa po ito sa maraming talata na nagbibigay ng babala sa mga Israelita tungkol sa mangyayari kung sila'y susuway sa Diyos. Hindi nila maaring sabihin na hindi sila nabigyan ng babala. Tayo rin po ay maraming beses nabibigyan ng mga babala. Maaari tayong sumunod sa malinaw na utos ng Diyos sa Biblia o maranasan ang nakakasirang mga kahihinatnan ng ating mga maling mga gawain. Kung hindi natin isaalang-alang ang mga utos ng Diyos at hindi tayo magsisisi, tiyak na ang mga consequences natin ay magiging kasawian. Sa kabanatang ito po, alam ng bayan ng Israel na sila ay nagkasala at tumugon sila ng may malalim na kalungkutan at paghinagpis. Dahil mayroon din po tayong tendency na magkasala. Ang ating pagsisisi ang tunay na sukatan ng ating spiritual na katapatan. Ang pagsisisi po ay hindi lamang sa pag-amin po ng mga kasalanan at paghingi ng tawad sa Diyos, kundi pati na rin ang pag-aabandona sa ating mga makasalanang gawain. Gayunpaman, hindi natin ito magagawa ng tapat maliban kung tunay tayong nagsisisi sa ating mga makasalanang gawain. Hindi po sapat ang umiyak o lumuha lamang. Kapag nalaman po natin na tayo ay nagkasala, dapat po natin itong aminin ng tahasan sa Diyos sa halip na subukang itago ito o umasa na makakaligtas po tayo. Pagkatapos, kailangan nating maghanap ng mga paraan upang magbago. Dito po sa Aklat ng Hukom, isang henerasyon ang namatay at ang sumunod na henerasyon ay hindi na sumunod pa sa Diyos. Ang Hukom chapter 2 verses
10 to 37 ay nagpapakita ng paulit-ulit na ikot ng kasalanan, paghuhukom at pagsisisi na paulit-ulit ding nadaranasan ng mga taga-Israel. Bawat henerasyon ay nabigong ituro sa susunod na henerasyon na mahalin at sundin ng Diyos. Maaari po tayong matukso na iwanan ang gawain ng pagtuturo ng pananampalatayang Kristiyano sa sambahan o paaralang Kristiyano lamang. Ngunit, ang pangunahing responsibilidad para sa gawaing ito ay nakasalalay po sa pamilya. Dahil ang mga bata ay maaring natutunan muli matuto sa halimbawa po ng kanilang mga magulang at iba pang mga kamag-anak. Ang tahanan ang kadalasang pinaka-epektibong lugar upang ipasa ang pananampalataya sa susunod na henerasyon. Marami din pong tukso ang maaaring magdulot sa atin na iwanan ang alam nating tama. Ang pagnanais na tanggapin ng mga tao sa paligid natin ay maaaring humantong sa atin sa mga asal na hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Sa buong panahong ito ng kasaysayan, dumaan ang Israel sa 7 cycle. Una po ay pag-aaklas laban sa Diyos, pangalawa ay ang paglusob ng mga kaaway, pangatlo ay pagliligtas ng isang hukom na may takot sa Diyos, pang-apat po pagiging tapat sa Diyos sa ilalim ng hukom na iyon, at panglima ay muling paglimot sa Diyos pagkatapos mamatay ang hukom. Madalas po tayong sumunod sa parehong cycle. Nananatili po kasi tayong tapat sa Diyos habang malapit tayo sa mga taong nakatuon sa Kanya. Pero kapag nag-iisa na po tayo, tumataas ang posibilidad na tayo ay lumayo sa Diyos. Kaya po magpasya po tayo na maging tapat sa Diyos sa kabila po ng mga mahihirap na sitwasyon na ating nararanasan. Bukod po dito, kilalanin ang kahalagahan ng pagpapanatili sa pakikipag-ugnayan sa iba pa mga mananampalataya. Sa biyaya po at tulong ng Diyos, sila po ay makakatulong po sa atin na mas lumapit pa sa Panginoon. Sa kabila po ng pagsuway ng Israel, ipinakita ng Diyos ang kanyang dakilang awa sa pamamagitan ng pagtatalaga ng mga hukom upang iligtas ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kaaway. Ang awa ay tinutukoy bilang hindi pagbibigay ng isang tao ng kung ano ang nararapat sa kanya. Ito po mismo ang ginawa ng Diyos para sa Israel at kung ano ang ginagawa niya para sa atin ngayon. Ang ating pagsuway ay humihingi ng paghuhusga o judgment. Ngunit ang Diyos ay nagpapakita ng awa sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay ng daan upang makaligtas mula sa parusa ng kasalanan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang nag-iisa nating tagapagligtas mula sa kasalanan. Kapag tayo po ay nananalangin para sa kapatawaran, tayo po ay humihingi ng kung ano ang hindi nararapat po sa atin. Gayunpaman, kapag tayo ay nagtitiwala sa pagliligtas na gawa ng ating Panginoong Hesukristo para sa atin, maaari po nating maranasan ang kapatawaran ng Diyos. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po muli ay saglit na manalangin para po sa ating pagtatapos. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mga salita na ibinahagi at aming inaral ngayong araw na ito. Salamat po sa wisdom at discernment na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin upang maintindihan ito. Naway huwag namin itong makalimutan at palagi po namin itong mai-apply sa aming mga buhay. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan. Tulungan niyo po kami magkaroon ng buhay na kalugod-lugod at kaaya-aya po sa inyong harapan. Tulungan niyo po kaming malakaran po ang inyong mga salita, makapaglingkod po sa inyo ng tama, at mahalin po kayo ng buong puso. Hindi lang po sa araw na to, kundi habang kami nabubuhay sa mundong ito. Tulungan niyo po kami na magkaroon po ng buhay na nagsisilbi at naglilingkod sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon.
Salamat po sa inyong pagmamahal, sa inyo pong lahat ng papuri, sa inyo pong lahat ng pagsamba at pasasalamat sa pangalan po ng pinakamamahal naming si Jesus. Amen. Marami pong salamat sa